Magandang araw po sa lahat. Ako po si Binibining Abinasa at ngayon ay ipapaliwanag ko ang tungkol sa pabula, isa sa mga pinakamatandang uri ng panitikan sa daigdig. Ito din ay ating nababasa o napapakinggan noong tayo ay bata pa. Tara na at ating sisimulan ang ating talakayan. Handa na ba kayo? So ano nga ba ang pabula? Ang pabula ay isang uri ng panitikan na kung saan ang pangunahing mga tauhan ay ginagampanan ng mga hayop. Sa akdang ito, ang mga hayop ay kumikilos at nakakapagsalita tulad ng mga tao. Sa wakas ng kwento, ang mga mambabasa ay inaasahang may mapupulot na mabuting aral at magandang asal. Karamihan sa mga pabula ay isinulat para sa mga bata. Ito ay karaniwang binabasa sa mga bata sapagkat madali nitong naituturo ang pagkakatulad ng ugali ng mga tao sa mga hayop. Halimbawa, ang leon ay karaniwang nagpapakita ng pagiging malakas at matapang, samantalang ang tupa naman ay nagpapakita ng pagiging mabait at maamo. Naipapamulat ng akdang ito ang mga mabubuting katangian na dapat taglayin ng mga bata. Maituturing din ang pabula bilang isa sa mga pinakamatandang uri ng panitikan sa daigdig. Kung ang tawag sa manunulat ng maikling kwento ay kwentista, pabulista naman ang tawag naman sa manunulat ng pabula. Atin namang kikilanin ang ama ng pabula. So, sino nga ba ang ama ng pabula? So, si Aesop ay tinuturing na ama ng ancient fables dahil sa kanyang isinulat na mga pabula na nagiging bantog sa buong mundo. Si Aesop ay isang Grego na namuhay noong panahong 620 to 560 before Christ. Siya ay isinilang nakuba at may kapansanan sa pandinig. Siya ay unang lumaki na isang alipin, subalit sa kanyang ipinakitang sipag, katapatan at talino ay pinagkalooban siya ng kalayaan ng kanyang amo at hinayaang maglakbay at makilahok sa mga kilos pambayan. So dito lumabas at nakilala ang kanyang talino at pagiging makatarungan. Siya ay lumikha ng mga pabula upang turuan ang mga tao sa tamang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Tinataya na siya ay sumulat sa 200 pabula na isinalin sa iba't ibang wika. Yan lamang at maraming salamat sa pakikinig.